Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Boys AC Garage content. At isang boy bulwak at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa latest post ni Mark Jason Warnacolahewa na tinabagang nakikita na natin na nakakulong na itong si Boy Bulwak mga ka-plastic. Ayan ay matapos na magkaroon ng diskubre ang LGU ng General Trias Cavite na kung saan ay hindi pala to rehistrado o wala silang business permit para mag-operate na mga magbebenta ng mga bulok na sasakyan mga ka-plastic. So yun, bago tayo magtungo ay panoorin po natin ang complainant ng bitag at ang bitag na nakausap niya. So panoorin po natin ito. Gusto niya na lang sana mabawi ang down payment. But, ang sabi, hindi, forfeited na yung down payment mo. Parang medyo naasiwa ako dun sir sa sinasabi niya na parang forfeited na. Eh inaamin naman niya, hindi naman niya nailabas yung sasakyan. Hindi naman niya nagamit yung sasakyan. Nandun lang naman sa kanya, full payment upon release. So, marami na sir ang nababahala dito sa pag-oopera ng business or pag-ooperate ng ganitong klaseng negosyo. Itong Boy AC Garage na nagpapasikat sa social media na wala naman binatbat dun sa kanyang mga sinasabi. So, attorney, ano pong masasabi natin? Sure, bali nagkaroon kami ng inspection na aming BPLO at napag-alaman po namin na wala po silang business permit. Naku. Yung AC Oh Garage. shit. So agad po namin binigyan si AC Garage ang notice of violation at closure order. Naku. Ito po ay last Tama yan. month. At napag-alaman namin last week, tuloy pa rin ang operation ng AC Garage. Okay. So ang ginawa pong hakbang ng LGU ay binigyan po sila ng show cause order. Okay. Bigyan po namin sa AC Garage ang 5 araw Matigas para ang mukha, no? magpaliwanag Yeah. kung bakit siya hindi dapat makasuhan sa paglabag ng aming ordinansa. Yes. So, kinabukasan naman, so nag-reply naman sa AC Garage. So, ngayon, titingnan namin kung sapat ba yung explanation niya para hindi siya kasuhan. Anong klaseng explanation sir ang sinabi or wala pa? Ang explanation niya, sabi, wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Oh? Pero malinaw ho na siya po ay nagnenegosyo. Wala siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo. Di po ba? Yes po, yes po. So, Oo, napaka-unfair yun sa mga ibang online seller. Tapos sasabihin niya, yung pinapakita niya sa mga vlog niya, hindi po physical store yun. Tignan nyo po yung mga videos ni AC Garage since ang tagal na niyang content creator eh. Wait lang. Birubo 2023 pa yan. So 3 taon na po siya. Mga ka-plastic oh. Wag na, baka maano yung video. 3 taon po siya, 2023 pa yung kanyang page. So nangangahulugan, nung nagsimula tong page niya, 3 taon na siyang nagbebenta nang walang permiso or sa kanilang munisipyo. Kumikita si Boy AC Garage ng milyong-milyong halaga sa lahat ng mga maloloko nilang customer nang hindi nagbabayad ng buwis, nang hindi nagbabayad ng kaukulang permiso mula sa municipal office ng General Trias Cavite. Bakit ganun? May something po ba sa General Trias? Ha? Kasi bakit yung iba ang bilis din yung makuhanan ng permit?
Bakit nyo minamanduhan? Pero pagdating kay Boy AC Garage, parang wala lang. Kakatwiranan nyo, walang physical store. Ano yung pinapakita niya sa video? Di ba physical store yun? Kasi personal na pumupunta yung mga customer niya, walk-in. Doon pa sa lugar nila na punong-puno ng sasakyan. Anong nangyayari sa General Trias? Yung gobyerno ninyo dyan, hindi nyo napapansin meron na palang nagtitinda ng walang permit. Sulit kasi walang binabayaran tax eh. Ang babayaran na lang nila tubig, kuryente. Pati seraniko nila. Pagdating sa municipal office, yung mga permit nila, DTI permit, BIR, mayor's permit, business permit, wala silang nun. Para bagang nagtitinda lang sila sa bangketa na easy money lang. Kaya nga nakakagawa ng illegal kasi hindi sila permitted eh. Ngayon, pinapa-order to closure, hindi pa rin pumapayag itong mga damuho na to kasi nga para na nga may pagka sa sindikato na to si Boy AC Garage. Alam mo bakit? One time yung Serranico nilang alalay, pinagbantaan nila yung nagsigaw na scammer tong si Boy AC Garage eh. Pinagsabihan niya ba naman na babarilin daw niya? O, di ba? Di ba kayo naaalarma niya na mayroong ganun dyan sa lugar ninyo? O, di ba? Sa talamak naman sa General Trias, Cavite, ang mga patayan dyan at saka mga illegal na gawain, mga kaplastik. Hindi na kasi nasasakupan ng gobyerno yan. Wala namang, ay sorry to say kung meron talaga kayong bitaw mga taga dyan sa General Trias, yung mga local government nyo dyan. Pero yun mo, hindi natatakot ipasara ang kanilang tindahan. Parang bagkus, parang nangaasar pa. Diba? Pero regarding po doon sa mga negosyo. Wala siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo. Di ba po ba? Yes po. So, pero regarding po doon sa mga nagreklamo, maaari naman po namin silang tulungan. Pwede po silang pumunta sa aming tanggapan para... Oo, sir, kasi unethical mag-file ng business kaso. practice Yung pinag-uusapan dito, hindi naman siya kumuha ng permit sa lokal. Hindi naman niya nirerespeto yung lokal. Balita ko, sir, may 2 location daw siyang papunta, pinaglilipatan, pa iba-iba. Parang hinahabol Mali niya siya. yung unang binigyan namin ng closure order, lumipat na pala. Oh. Kaya natunto namin sa bago niyang location, kaya doon namin sila binigyan ng show cause order. Kung ako, sir, ang tatanungin ninyo, dapat naka-blacklist na yan dyan sa Gentry kung ganyan Yes po. Tsaka mas maganda, ipa-arresto nyo tong si Boy AC Garage. Pati yung Serranico alalay niya na nakahubad. Siya kasi yung pasimuno eh. Hanggat hindi pa, tingnan nyo naman, nakikita nyo naman sa latest vlog nila na para bagang wala silang pakialam. Tuloy-tuloy pa rin sila. As of now, nakikita ko sa Facebook page niya, profile updated 4 minutes ago. So, ibig sabihin, operated pa rin yung kanyang modus operandi. So, since nyo na napanood nyo na po at na-discovering walang business permit tong hinayupak na to, ay siguro ito yung naging dahilan kung bakit nakulong itong si Boy AC Garage, mga kaplastik. Kung mapapansin nyo sa larawan. Base sa mga commenters ng mga netizens, another car, another bars. Sabi, unbuttered pa rin kahit na nasa behind the bars. Feeling strong. Eh, syempre, kung marami ba namang connection si Agel Del Mundo, di bala yung magkakaroon talaga ng tsansa na makalaya ito. Literal na ni boss ang himas kaso hindi sa sasakyan. Sa rehas.
Wala tayong puro mga commenters ng mga bashers eh. Dadami ng kwento niya, nanggaling siya sa Oblo. Tanda ko yung video niya dati, galing daw siya sa Oblo. Parang Norman Mangusin pala yan, mga kaplastik. So, wala pa tayo malinaw na explanation kung anong kasong kinasangkutan ni Boy Bulbak. Pero nasisigurado kong regarding ito doon sa complaint ng isang buyer na nagreklamo sa Bitag Live, mga kaplastik. Sir, bago ang lahat, lumang iba, meron na naman po tayo mapapanood dito na kung saan ay bago siya makulong, bago siya makulong ay pinagmalaki pa niya na mayroon siyang bagong malilipatang pwesto ng kanyang mga bulok na sasakyan. So yan ang sabi dito. 'Di ba? Nalaman kasi walang business permit kaya nagkaroon siya ng paraan na magkaroon ng lilipatang lugar. Panoorin natin 'to. Kurt, balita ako may pinagkakabalang. Wait muna. Kasi syempre soon. Kasi nakita ko sa likod mo na pinapormahan mo. Hindi, syempre. Kaya papakita ko na. It's time na siguro. It's time. Para mapakita yung na-invest. Tinatago, Yung yun. tinatago nating kahit na medyo mahina-hina. Umarangkada pa rin naman. So, eto na. Ito na ang soon Soon. natin. So ito na ating soon. Ay, sarap na maputay na ilang square meter to. Utang ina, ang sarap naman ng nabili mo, pare ko. Sarap naman ng nabili mo na lupa, pare ko. So dito na tayo Di-display. Ay, sarap naman ang garahe na to. So, ayun. Extend New garage na pagpaparkingan ng AC Garage. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta. Dahil po sa inyo to. Dahil sa mga basher at saka mga views. Dahil sa mga basher to at mga viewers natin. Kaya nagkaroon ng ganito. Nagkaroon tayo ng ganitong parkingan. Abangan nyo mga bossing ko, medyo mas maganda-ganda na ang ating lugar dito. Oo, mas Hindi mabilis. na, Ransak. Hindi na Oo, looban. Hindi na masyadong looban. Kalsada agad. Paglabas at pagpasok mo, Oh, yun. kalsada na agad. Yun, So kaya highway. gusto ko lang din kayo isama. Erp. Ikaw, Erp, sa na-invest ko. Ayun, grabe, ang ganda nito. Sobrang laki na ito. Ano masabi mo, Erp, Tangin na kasha. si AC Garage pala Kasha eh, dito, mga 30. mapera din pala talaga. Mas Sige, mas lalo pang magkakapera. Simple ka lang, simple. Nakakatuwa kang tao. Napakagaling mo. Lalo pa Habang tinira ka pala, meron ka na palang tinatagong invest. hindi, ganyan kasi Erp pag ginigipit eh. Galing. Husay mo. Ba't kaya ganun no, yung mga tao pag nanggigipit sila? Parang ang sakit sa loobin. Kaya. No, yung nanggigipit sila ng Oo. tao. Wag naman ganyan. Kaya. Wag ka naman ganyan. Kaya. Parang naman gumagaya. Parang ka namang Erp. Ganun. Hindi ako ganun, Erp Ganun ka rin naman ata, Erp. Pagka Ay. nanggigipit, pagkagipit na yung tao, gusto pang gipit. Ay, hindi. Iba ako. Paano ka ba? Tanga na, help mo ako sa'yo. Sumama nga ako. Tinan mo naman, invest mo. Sarap po. Sana all, boss. Simple. So, ayun na. Maraming salamat. Okay. Peace out. O yan. Talagang pinagmamalaki pa niya na may malilipatan siyang pwesto na kung saan ay malapit po daw sa highway na mapagpaparkingan ng mga illegal na sasakyan, mga kaplastik. So sabi nga ng ibang vlogger, unfair naman po na bakit ka mag-ooperate ng walang business permit. Samantala samantala yung mga legal ay dumadaan sa mga business permit, mga kaplastik. Samantala ito, magre-renta lang o bibili lang ng pwesto, ganun lang kadali para sa kanya. Na para bagang wala lang sa kanya yung mga inireklamo sa kanya. Kasi na-blacklist na po yung lugar. Since na-blacklist na po yung dati niyang pwesto, sabi ko naman sa inyo, ang speculations ko dyan, magkakatotoo. At nag-predict nga, nalilipat lang yan ng ibang pwesto. At as usual, ganun pa rin ang gagawin niya. So, yung reklamo ng complainant ni sa Bitag ay mababaliwala. Kasi magagawan lang naman ng magandang solusyon tulad nito, mga kaplastik, sa pamamagitan ng
paglipat ng pwesto, mga kaplastik. So basahin natin yung comment. Boss, may nag-i-inquire sa'yo, di daw sumasagot. Ben ang pangalan, mga kaplastik. Eh paano mag-i-inquire eh? Naka-block. Sabi ni Shane Gonzales, magkano monthly upa dyan sa lupa? Nagtatago yarn. Eh sabi nga niya, malapit sa highway ang kanyang pwesto. So halimbawa magkaroon man ng suppress inspection, madali lang nilang ililikas yung mga sasakyan, mga kaplastik. Sabi ko nga sa kanila, hanggat hindi nakukulong tong taong to, patuloy pa rin ang operation yan. Pati yung asawa niya, pati yung nagbibideo, pati yung taong katiwala niya na nakahubad na tinuring niyang seraniko, mga kaplastik, dapat makulong din yon. Kasi sila yung mismo nag-ooperate ng Boy AC Garage na kumpanya na yan. So kung isang tao lang ang ikukulong ninyo, wala rin yan. Magagawa at magagawa ng paraan yan dahil sabi nga niya, nakapag-invest siya ng lupang pagtatayuan niya ng mga negosyo niya na sasakyan na illegal. Kasi maluwag sa Cavite. Pag hindi sinisilip, operate ng mga illegal. Pugaran kasi yan ng mga iba't ibang uri ng mga taong masasamang tao. Yan, yung AC Garage niya. Isa na dyan. So, panoorin naman natin yung last complainant ng customer ni Boy AC Garage. Ito muna yung bagong unang video bago yung sakuna. Ito po yun. So yun mga boss, bali gamit nga pala natin to service ngayong araw. So dadalhin nga pala natin tong ating Toyota Altis na bago, new arrival mga bossing ko. So soon for sale, abangan nyo to ha. So paint, papapaint natin ng buo. So ayan na, abangan nyo to soon for sale mga boss. Ganda manakbo, ang ganda manakbo ng ating Toyota Altis. Sheesh! What's up, Perp? Okay naman, kasama na naman tayo. Anong ating kain at agenda ngayong araw? Wala naman, nagpapangkin lang. Yo, meron nga pala tayong project car mga boss at gusto ko lang sabihin sa inyo, abangan nyo itong Toyota Altis na to, napakagwapo na ito pagtapos no, Erp. Oo naman. Di ba kuya mo, Nodge? Oh, siyempre naman, ayan na. Ayan na. Fresh one na. Starter, di na kaya? Ha? Di na kaya yung starter. Paano anong gagawin? Sunog na yung starter. Anong gagawin? Palitan na lang buo. Bibili ka na lang ng buo. Yung sinend ko para saan? Doon sa, sa transmission sa kaso sa wiper. Pero, Okay na yung transmission. Wiper din, okay na. tapos ayun na lang. Yung- Tanggal na. Nadali namin, pwede. Pwede. Yeah, tapos, pairamos namin yun. Ayan, magkano si Kuwang ko? Hindi, presyo nga na lang. Pang 15 lang, yung pang ano ko lang. Yung ano lang, Pambenta lang namin tulad ng ginagawa. Benta lang. So yun mga boss, bali iwan na natin yung Toyota Altis natin dito kay boss. So service muna natin for today's videos itong ating Mitsubishi Adventure. Available din yan. Kaya ikaw na bahala. Lakad na kami. Ha? Oo, nagchat-chat ka nga eh. Bagets yarn. Parang di mo problema kung naikisa gagawin ka. Hindi naman. At least kaya gawa, di ba? Blessing yan. Malay mo, lumakas ulit si AC Garage. Magtuloy-tuloy. So yun, mga Ayan. boss, bali. Tandaan nyo po, Toyota Altis na color dark blue ang binili ng isang last complaint last na complainant ni Boy AC Garage bago siya makulong, mga kaplastik. So, kahit na na-blacklist na po siya sa LGU ng Tansa o General Trias Cavite, ay nag-ooperate pa rin po itong si Boy AC Garage sa paraan na parang naggagala-gala siya sa mga lugar
So hindi na niya pinapakita yung physical store niya na sinasabi daw niya na hindi daw kailangan ng permit kasi wala naman daw silang physical store. Samantala, may garage siya na pinaglalagakan niya ng mga binebenta niyang sasakyan na bulok, mga kaplastik. So, ang sabi dito ng huling complaint, ng customer complaint niya, ay yung starter ng Toyota Altis ay pumapalya, mga kaplastik. So, ibig sabihin, lahat ng binebenta ni Boy AC Garage, puro sablay. Puro may sira, puro may mga something na hindi nakaaya-aya. So, nangangahulugan, nagbebenta si Boy CR Garage ng mga sasakyang sira na hindi man lang kinukumpone para ibenta ng bago. Yung para medyo okay naman siya. Kasi inayos lahat eh. Tinest drive, tinest yung lahat ng mga kamakina, etc. Pero unfortunately, parang kung ano yung dinampot ni Boy AC Garage sa ibang seller, then binibenta niya ito nang hindi man lang niya kinukumpone. So nangangahulugan kung nabili niya sa ibang seller ni Boy Bulwak, sa mga ibang seller, ay yun na rin ang ibebenta nila sa mga mabibiktima niyang customer na kung ano yung sira, hindi nila ayusin. Ibebenta nila din ng sira din. So yan ang masakit. 'Di ba? Kung maayos lang sana itong si Boy AC Garage sa mga ginagawa niya, hindi po siya mako-complain. At hindi rin naabot sa puntong masisilip siya ng LGU, mga kaplastik. O ng bitag, mga kaplastik. So, ang ating pinupunto dito, bumalik yung customer na yan. Yung nakapula na yan, mga kaplastik. Meron siyang complaint. So, panoorin natin yung complaint na yan kung ano ang kanyang gustong mangyari. Panoorin natin to. Ano yun, boss? Yung mahirap po siya, pinapalayas na ako doon kasi yung tinitirahan namin nakasakla. Ngayon, bukas sana, may diferensya. Ibalik ko na lang, boss, bahala na yung Hindi mo pwede yun, boss, at Hindi, gumastos ka na dyan. Pwede naman, antayin mo muna mabenta bago may balik sa'yo at mabenta lang sa akin yung tropa, kay JH yan. Ulit-ulit na. yan. Oo. Kaya nga, ibalik ko na lang, boss, kahit nakarehistro na yun. Sabi ko na, wala nang ano. Eh di yan. May contact naman kayo doon kay JH ah. Eh di antayin nyo na lang mabenta muna. Kung Paano mahihintay na pinapalayas na ako? Kasi hindi naman po pwede yun. Boss, nagpapaikot lang kami ng pera. Kahit sino naman intindihin. Yung mga bossing naman oh. Pagka nabili nyo at biglang magbabago isip nyo, hindi naman ubra yun, boss. Kahit kanino. Dahil sa Ikaw yung may problema, boss. At problema mo yun na pinapalayas at hindi ko problema yun. At ikaw, boss, nagnenegosyo kami. Hindi yan ba na? Paano? Boss, paano hindi banat yun? O ngayon, kontakin nyo na lang si JH kasi sa kanya yan. Unit niya yan. Dito hindi. Kaya nga, boss, kung gusto mo naman na ano, boss, di naman tayo bata para magbago-bago agad isip natin na kesyo. Dito ako nakabili eh. Kaya nga, boss. Pirmahan, boss. Oh, ano? Tapos, Ano? Hindi naman yan. Magulo ka talaga kausap, boss eh, no? Ibabalik ko na. Boss, ito i-explain ko sa'yo. Nagnenegosyo kami, hindi kami naglalaro. Tapos babanatan nyo kami, boss, pinareserve mo na yan. May gusto nga kumuha 120. Mayroon ba? Di Oo. Mas mabinta mo pa Hindi, yun. boss, huwag mo ako utuin. Hindi ako tanga. Ay, hindi. Hindi nga, boss, hindi nga ako tanga. Boss, explainin nyo muna ako. Sige. Tinawaran nyo yan. Tapos pinareserve nyo, may gustong kumuha, hindi ko na ibigay doon dahil pinareserve nyo. Hindi yan pinareserve. O tapos magbabago isip, kaya nga, binayaran mo nga. Ng buo. O boss, boss, intindihin mo ko, hindi ka nakikinig eh. Hindi ka nakikinig. Hindi. Boss, kahit ikaw, kahit sa'yo tayo, magpalit tayo ng kalagayan. Dito. Boss. Oh, ikaw nagnenegosyo, boss, magbabago isip ko, tapos nagpapaikot ka lang din, nag-gastos mo na yung pera. Hindi, ganito boss. Ngayon nga, boss, para matapos tayo, antayin mo na lang mabenta yung unit. Hindi pwede. Oh, bakit? Oh, paano pag sinabi ko sa'yo, wala rin naman akong pera, may babalik sa'yo at di nga sa akin yan. Kontakin mo si JH.
Di, ganito boss oh. Ang ano. Boss, nagninegosyo kami. Intindihin mo naman ako. Bigyan mo nga ako. Makabinta lang. Boss, Ganito ang para ano. naman kayong engot kasi tumanda na kayo ng ganyan eh. Kaya nga boss, pero ganito. Boss! Grabe boss, magsalita, makinig no? Makinig ka sa akin. Hindi ako tanga eh. Kaya nga. Hindi ka rin naman siguro tanga. Dapat kung magbibenta boss. Hindi naman, boss, hindi. Wala tong registro boss, dapat iparehistro. Boss, tinawaran mo nga, pinarehistro mo nga dun sa tao ko, di ba? Tinatarantado. Boss, Paano yan, may boss? kukuha na nga Sinabi eh. ko sa'yo na. Boss, ba't naka-video ka? Di, sinabi ko. Kahit i-video mo, i-post mo ngayon, boss. Di, post. Kasi ikaw naman kasi may pagkakamali dyan, boss. Ngayon, kung makikiusap ka, boss, antayin mo mabenta yan bago ko ibalik sa'yo yung... Kasi, boss, hindi po pwede yun. Magbabayad ka ng pera, tapos gusto mo, pag ayaw mo na. Yung 13,000 boss, Boss, nakabayad ako 13,000. oh, sino ba kausap mo dun? Sa inyo na yun. Sino ba kausap mo dun? Bayad ko yan, di ba, si 25. Boss, si Nagbayad JS... ako sa Lan, mekaniko. pakontakin mo nga si ano. Nag-ano ako sa mekaniko. Kahit i-post mo yan, boss, wala naman akong pagkakamali dyan. Sa inyo na lang yan. Ikaw pa mapapost Talaga? ko. Mapapahiya ka dito. Maniwala ka sa akin, boss. Oo, mapapahiya ka dito. Maraming makakita na ito sa katangahan mo. Mabait ka, boss. Mabait talaga ako, boss. Sinasamantala niyo yung pagiging mabait ko eh. Galit ka ngayon. Hindi ganyan. Boss, sino ba nun? Boss, galit ba ako? Hindi naman ako galit. Galit, tingnan mo yung... Nagagalit ako sa'yo kasi nga, parang ang ano, boss. Di inamin mo nagagalit ka. O Hindi sige, daw siya kahit galit. i-post mo ngayon ah. Eh, ang anit dyan, boss. Dapat sa... Boss, ang aga mo naman kasi, mambuisit. Hindi. Boss, binayaran mo na yan. Ikaw, sabi mo kasi, puta ka naman pa. Pauwiin na ako, boss. Pauwiin na ako kasi ang... Yung ano... Boss, ang aga mo mambuisit. Kayo lang ang mag-usap ni Darwin, boss. Boss, kayo ang mag-usap ni Darwin, boss. Wait lang po Wait lang po. Kayo ang mag-usap ni Darwin, boss. Mga bossing ko, putang ina naman, para naman mga engot talaga oh. Ito may nagpa-reserve sa atin mga boss. Pina-reserve niya, pinarehistro na namin. Tapos magbabago isip. Yun yung mga taga Manila, di ba? Sabi na... Tangina, tatawad-tawad. Tapos pag binigay sa tawad. Oo, yun yung nakabunggo yung 3,000. Binayaran niya 3,000. Kaya tatanga-tanga talaga eh. E di antayin nyo nga mabenta. Tangina kasi ni... Kausapin mo si JH. Alam ko boss na kaya kong mabenta ng mataas yan. Binigay ko na nga sa'yo ng napakamura eh. Nagaganyan ka pa. Oh, titingnan mo yun. Buta, tumawad-tawad ka dito eh. Tapos sasabihin mo sa akin yung titiran mo, sinasangla. Tapos kailangan mo yung hindi na kunin. Magkausap ko sila. Ganaya naman siya yung tinasumigaw. Eh ako, mga bossing ko, ina-explain ko lang, nagiging totoo lang ako. Kasi nakakatarantado na eh, tinatarantado nyo na ako eh. Bibigay ko sa tawad nyo. Tapos babayaran nyo ng buo, tapos babanatan nyo ako ng pinapalayas ka na doon sa tinitiran mo. Tangin, ano ba naman yan? Paano pag sinabi ko sa'yo na wala na yung pera, hindi ko na may balik sa'yo? Basta lang ako. Baka gusto mo, kupkupin pa kita. Ayop na itong mga tao na to. Ito mga bossing ko, ipopost ko to. Wala akong pakialam kung sumamatingin nyo sa akin kung maging mabuti ako dito. Pero ako mga boss, nagpapakatotoo lang ako. Sa Ford Links mga boss, eto 120 ang presyo ko. Binigay ko na ng 75,000 kasi nagmamakaawa siya. Di ba? Hindi, sinasabi ko lang di para alam lang din nila Lan. Kasi tinatarantado tayo eh. Di ba? Di ba Lan? Di ba? Hindi yung mga bossing ko, ina-explain ko to. Hindi ako, kasi nabuisit ako eh. Binibidyohan ako eh. Di ba? Di ba wala naman ako, bakit sino ba ang tanga sa amin dalawa? Tumawad ka sa akin. Ito mga boss, ikukwento ko sa inyo. Tumawad siya ng 75, binigay ko. So ngayon, nag-request siya kay Loward. Ipagawa, ipa-change oil. Tapos nagbayad na siya. Tapos pinarehistro niya, pinakiusap niya sa amin. Iparehistro, pinarehistro. Tapos ngayon, babanat siya ng... kahit ba ikaw naman talaga magre-rehistro niya kasi tumawad ka. Eto mga boss kasi parang tangang kausap si tatay eh.
Ako, nagiging tanga rin naman ako minsan. At nagiging, nagiging buwaka ng ina rin ako minsan. Ina-explain ko dito mga bossing ko, katulad niyan, binayaran na ng buo, tapos pinarehistro mo na, tapos babanatan mo kung pinapalayas ka sa tinitiran mo, kaya di mo nakukunin. Itong ina, para naman tayong bata niyan. Di ba? Patanda tayo, hindi naman tayo pabata eh. Mga bossing ko, intindihin nyo lang din, di ba? Sabi ko nga kay bossing boss, kung sa'yo ko gawin yan, ikaw sa AC Garage, hindi sasama loob mo? Hindi kasi nila naiintindihan gawa ng hindi naman sila nagbabago. O, di ba? Ngayon, itong mga bossing ko, ina-explain ko lang sa inyo na kapag bumili kayo ng isang bagay, ay hindi niyo po pwedeng ibalik agad-agad yan. I-vlog mo na nga sa susunod. Kaya na rin, nakapagpa-reserve. Pag nakapagpa-reserve ng mga bossing, automatically, Sa inyo sa inyo na na lang. yan. Putang pananagutan nyo na yan. Hindi yung babanatan nyo na, ay, nagbago isip ko, pinapalayos kasi ako ng tinitirang ko. At pinapakita ko sa mga vlog na naman parang naglalaro na ako, men. Hindi madali itong ginagawa ko. Sobrang hirap. Intindihin yung mga taong hindi nakakaintindi. Kahit ipaintindi mo, kahit sampalin mo na ng katotohanan, sarili lang kasi pinapakinggan. Minsan kasi kailangan natin makinig din. Magpapanood na kayo ng dito. Tas, Manood go plus 50. mga bossing naman. Ina-explain ko lang dito, hindi ako nagagalit. Talagang nabuisit ako talaga. Talaga. Ang aga, alas 7 pa lang ako. Morning, Jen. Utang ina talaga. Mga boss, ina-explain ko lang ito para malinaw lang sa lahat na once na nagpa-reserve kayo at lalo yung Ford links na binayaran sa akin ng buo. Automatically sa kanila. Ano ba naman yan? Eto mga boss wala ito. Kung ikakasira ko, kung ikabubuti ko sa paningin nyo, goods lang to, panoorin nyo para... Diba? Tatanggapin ko naman lahat ng sasabihin nyo pero magbigay kayo ng opinion kung ano masasabi nyo. Si Alan, ang puta na. Ito yung pangit sa kanya eh. Sa kanya binili yung sasakyan tapos ituturo ibang tao. Si JH daw ang puntahan. Kasi sa kanya daw yung sasakyan. Samantala nung tinatransact mo yon, sa kanya galing mismo. Huwag mong ituturo yung ibang tao kung alam mo sa sarili mo na ikaw ang nagbenta. Pangalawa, hindi ka naman sana mamumroblema ng ganyan kung ang lahat ng sasakyang binibenta mo ay hindi patakbuhin. Kahit pa sabihin na nating 10 years, 20 years na ginamit yung sasakyan at gamit na gamit yung mga engine yan. Dapat responsibilidad mo na ayusin mo pa rin kung ano yung mga diferensya niyan. Kasi ang pinupunto dyan, hindi naman yung pinakasasakyan ng binibili mo dyan eh. Ang binibili mo dyan, yung mga pyesa. Mga mismong makina. Engine, karburador, diba? Lahat. Binibenta mo rin yun. Yan yung pinaka binibili ng mga customer mo. Yan and that's the reason why na kung bakit maraming taong mas bumibili ng mga second hand na sasakyan. Yun ay dahil ang pinakamahalaga sa kanila ay ang makina. 'Di ba? Makina ang binibili nila diyan, hindi yung itsura ng sasakyan. Ngayon, kung sa palagay mo, kung si JH ang may kasalanan ni JH yan kasi hindi niya muna inayos yung sasakyan bago ibenta sa'yo. Tapos ibebenta mo sa ibang tao. At saan ka makakakitang ang sasakyan na binibenta mo sa Facebook page mo? Hindi lang isa kundi 3 ang buyer ng isang sasakyan. Triple buyer. Sino-sinong bumibili. Diba? Para sa akin lang mga kaplastic. Kung halimbawa kayo ay bibili ng sasakyan, wag niyong isaalang-alang yung pera ninyo, lalo na kung malalaking halaga yan. Napakahirap kumita sa panahon ngayon. Imagine mo magsasanla ka ng bahay para lang magkaroon ka ng sasakyan
mamumroblema ka kung paano mo tutubusin yung sasakyan mo, ay yung bahay mo. Di ba? Pangalawa, dapat kung bibili kayo ng mga second hand na sasakyan, maghanap kayo ng mga ekspertong mekaniko na mag-check ng mga sasakyan bibilin mo. Para nang sa gayon na hindi po kayo malagay sa alanganin. Kasi kayo talagang ang sisisihin ng tarantadong taong to. At dahil dyan sa mga complaint na nangyayari sa kanya, kayang-kaya naman niyang isakripisyo yung pwesto eh. Pero yung mismong negosyo, hindi niya masasakripisyo yan. Maghahanap lang yan ng lugar na matataguan. Tamo, hindi na nga niya sinabi kung saan lugar siya lumipat, di ba? So nangangahulugan, may plano siyang maglagay ng negosyo nang hindi alam ng LGU kung saan siya nagtitinda. At ang napili pa niyang lugar na mapagpaparkingan ng mga bulok na sasakyan niya ay sa lugar na kung saan hindi siya matutunton ng LGU. Plastic. So para sa akin, wala pa tayong malinaw na lugar o malinaw na balita kung anong nangyari kay Boy AC Garage, mga kaplastic. Kasi wala pa silang balita kung paano siya nakulong. So anong kaso yung isinampa sa kanya? Kung dahil ba ito dun sa kinumplain ng lalaki? Dun sa bitag? Malamang, baka yun na nga yun. Kasi kung di pa nag-complain yung isa sa kanila, hindi pa abot sa puntong ganito ang buhay ni Boy AC Garage, mga plastic. So yun, hanggang dito na lang ang aking opinion at sana tuluyan na pong makulong itong taong ito. Hoping na madamay din po yung asawa niya, pati yung mismong operator, yung nag-aano ng seraniko nila, yung nakaubad, dahil killer din yun eh. Mamamatay tao daw yun dahil nung nakaraang na-fake booking sila, sabi ba naman ng bata ni Boy AC Garage ay babarilin daw niya yung nagsabi sa kanyang scammer. Diba? So sana dumating yung panahon na madamay na rin yung mga yon para hindi na talaga maka-operate tong taon to. At saka yung YouTube, yung Facebook page nila, pati yung Facebook account ni Agil Del Mundo, ipa-take down na po sana ng CICC yan, mga plastic. Kasi yan ang dahilan kung bakit hindi pa rin natimitigil eh. Biruin mo, wala na siyang tindahan, nagtitinda pa rin, nagbebenta pa rin siya ng mga second hand na sasakyan, mga kaplastic. So nangangahulugan, mga kaplastic, kahit wala siyang physical store, kaya pa rin niyang bumenta ng illegal, mga kaplastic. Kasi parang lang naman yan na kumbaga sa parang kumbaga sa mga small timer na negosyante, tulad ng mga fishbowlan o kaya yung mga nagpapasanla ng mga cellphone, parang ganun lang din yung estilo ni Boy AC Garage eh. Parang pinapakisuyuan lang siya ng mga ibang seller, tapos siya yung magbebenta, magiging guarantor to o kaya magiging middleman to sa mga bulok na sasakyan, ibebenta sa ibang tao. O, diba? Siya yung walang pinuhunan pero panloloko yung kanyang pinuhunan. Nakaka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sulag, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? This is Combid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.